solusyon dyan ay magkalada ng mga itik ang mga Indio upang lumalim ang ilog at sa kakain ng tutok. Talaga ba? Hindi ba ginoong Bensay? Isang genyong ideya. Masusulat ko yan sa aking kahayag ko at sa akin ang buong Maynila. Ngunit magagalit lamang ang mga dagdag na trabado kung magtatrabaho lamang sila na walang bayad. Diba? Ano sa tingin niyo? Di ba ang simbahan naman ang mamumuno? Dapat silang sumunod na may pananampalataya at takot sa Diyos. Ang negosyo, maaari ba tayo mag-usap? Hindi din mo. Gusto rin ba maaari ba? Sige. Mga itik, isang malaking kahangalan. Ang kailangan natin ay radikal na solusyon. Maghukay ng bagong ilog. Sa pilitan ni paggawa, ang mga Indio, bata o matanda, pati na rin ang mga bilanggo. Pasira ang mga bayan na umaharang sa daan. Ngunit Senyor Simon, idunod yan ang pag-aasa ng bayan laban sa pamahalaan at sa hari. Mas mabuting mag-alsa sila. Tignan natin kung sino matatapang. Sa pamamagitan lamang ng dugo, malilinis ang bayan. Diba, Kapitan General? Tawak natin ang sandatas ng Senyor. Walang Indio makalaban sa atin. Pahihintulutan ko yung mga plano. Naku, huwag naman sana magkaroon ng gulo. Ligtas ba ang mga ari-arian at mga luto? Huwag kayong mag-alala, di Isabel. Basta kasama natin ang mayamang si Simon. Delikado na yan ang pamahalaan. Mga kasama, kailangan nating ipaglaban ang Akademya ng Wikang Kastila dahil ito ang mag-aarang sa ating mula sa pagiging anibig. Tama ka. Hindi dapat tayo maging mawang sa ating sariling bayan. Ngunit tiyak, makakarating tayo ng mga pera. Kilala mo sila, gagawa sila ng paraan para tayo ay bagsak. Huwag kayong matawa. Ang edukasyon ang susi sa ating kalayaan. Paulita, para sa ating pinapapasan nito, para sa ating pag-ibig. Tama ka, Isagani. Natatakot ako para sa iyo. Dahil mapangalit ang pamahalaan. Tama si Paulita. Mas maganda mag-focus na tayo sa pag-aaral ng medisina. Ayaw ko ng gulo. Ayaw natin ng gulo. Ayaw ko nang mawalan ng mga kaibigan at mahal sa buhay. Isang paaralan ng wikang Kastila. Para ano? Para mawalan din ang sarili ng identidad? Para maging buwan na Kastila? Ano yung iinumin kapag nakasakit ang bayan? Tubig! Ang tubig ay matamis umimig. Ngunit nakakalulod kapag naging dagat. At kapag pinainitan ng galit ang bayan, kaya nito magisinga ng magpapasabog sa buong daigdig. May talas din ang dilaw yata. Tignan natin ito hanggang saan ang tapang mo. Ginoong Simon! Kapag dumanak ng dugo, Kinuha ng mga paili ang aking pananim. Tinaasan ang buhos ng aking lupa. At ngayon, pinapaalis pa kami sa sarili naming tahanan. Wala tayong laban sa kanila, Tales. Sila ang may hawak na batas, ng simbahan at ng sandata. Sumuko ka na! Ama, pakinggan mo kami. Natatakot kami para sa iyong buhay. Huwag mo lang ituloy ang paglaban, Ama. Dapat yan sa mga Indio. Dapat lang kayo mawalan ng lupa para matauhan kayo. Mga hampas lupa, lumaban kayo mga walang silbi. Kung ibabaan niyo ako sa lupa, babaan ko muna ang aking sarili sa lupang pinaghirapan ko. Wala ngayon, wala ng kabisang talis. Tulad sa matang lawig. Huli, dahil wala nang pangbayad sa utang ng ama mo, magiging alila ka sa aking bahay. Magtatrabaho ka at magdarasal sa makasalanan mong pamilya. Ama! Lolo! Gagawin ko po ito! Huwag niyo lang akong kalimutan! ikaw ang mang-aala sa Simon.
Labing 3 taon nakaraan, tinulungan mo ang aking ina upang ilibing siya. Ikaw, si Crisostomo Ibarra. Tama ka, Basilio. Hawak mo ang aking lihim na maaaring sumira sa aking mga plano. Ngayon, dapat ba kitang patayin upang manahimik ka? Ibarra, ang pagliliganti ay hindi katarungan. Huwag mong idaan sa dugo at kalayaan. Ang bayan ay hindi nag-iisip ay mananatiling sunod-sunuran. Mag-ingat ka, Ibarra. Hindi! Pareho tayong biktima sa sistema ito, Basilio. Pinatay ang iyong kapatid. Nabaliw ang iyong ina. At ang aking Maria Clara. Ito, sumama ka sa aking pagimagsikan. Wawasagin natin ang Maynila. Ayoko na dumalak ang dugo, Senyor Simon. Gusto ko lang makapagtapos ng medisina. Walang kwenta ang paghihiganti. Ang edukasyon mo ay walang kwenta kung ang bayan ay nakakadena. Ngunit sige, mabuhay ka. Magkikita na lang tayo sa huling araw ng paghuhukom. Ikaw, Padre Salve, pinatay mo ako sa lawa. Inagaw mo aking kasintahan. Ikaw ay paghuhusahan ng langit, lapastangan. Hindi maaari. Patay na si Ibarra. Demonyo, patawad. Totoo ang sumpa. Umalis na tayo dito bago tayo mamakay. Kaya pumasok ka na ng kumpleto. Huwag siya, hermana. Alam niyo ang kapalit ng mga fraile. Ang aking puri. Basta puti mo nalalagay sa madugis na nalangapoy pagkatao. Hindi mo gagawin, mamamatay at mabukulong si Basilio. Pumasok ka na. Hurry ka, hermana, bali. Huli na ang lahat, Basilio. Patay na si Maria Clara at si Huli wala na rin. Halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Nakita mo yung lamparang yan. Sa gitna ng mesa, may metsa yan na konektado sa Glytoglycerina. Sa oras na lumabo ang ilaw at itaas nila ang metsa, sasabog ang buong bahay. Tama. Paghigantihan ang lahat ng tao sa bayan. Sunugin ng bayan. Basilio, tayo na! Paulita, bakit mo ako ipinalit? Bakit ka napakasal sa iba? Isagani, lumayas ka rito. May bomba ang lampara na iyon. Mamamatay sila lahat! Mamamatay! Ano? Nariyan si Paulita. Hindi ko hayaang mamatay ang babaeng mahal ko. Kahit hindi niya ako pinili. Isagani! Wag! Isagani! Magnanakaw, habulin ang lalaki iyon. Simon, anong nangyari sa'yo? Padre, uminom ako ng lason. Wala nang lunas ang aking buhay. Ako,
Ako si Crisostomo Ibarra. Ginamit ko ang aking kayamanan para bulukin ang pamahalaan, para mag-alsa ang bayan at magigante. Pero, bakit ako bindigo ng Diyos kung ang hangad ko naman ay kalayaan? Sapagkat ang Diyos ang tunay na katarungan, di ba, Senyor Simon? Hindi niya papayagan na makamit ang katarungan sa pamamagitan ng krimen. Pagpatay at pag-anam ng mga walang malay, ang puot ay lumuluwal lamang ng puot. Pag-ibig, katarungan at kalayaan lamang ang nakapagpalaya ng bayan. Patawad. Oh, Diyos. Malibing ka sa kailaliman ng dagat, kayamanan ng kasakiman.